Nang makita ng apat ang array na siyang nakapalibot sa paligid ay nagtaka naman ang mga ito kung ano kaya ang array na ito. Nagsaad naman ang isang kasamahan nila na talagang nakakamangha ang array na ito at mahirap rin itong intindihan. Ngunit alam niya na kung isang heavenly realm o hindi kaya ay mas mataas na antas ng martial artist ang gumagamit ng array na ito ay tiyak na kahit sila ay mahihirapan na mapasok ito. Alam rin niya na kahit magtulungan pa silang apat ay hindi nila mawawasak ang depensa ng array na ito. Nanlungo naman ang isa niyang kasamahan nang marinig niya ito at napatanong na lang siya kung ano pa ang dahilan kung bakit sila nagpunta dito kung isang array lang naman ang makikita nila agad. Nagsaad naman ang kasamahan niya na utos ito ng kanilang emperador na magpunta sa lugar na ito. Nasabi rin niya na kahit pa isang matinding panganib ang kakaharapin nila ay kailangan nila itong puntahan dahil ito ang utos ng kanilang general. Pinaalala rin ng lalaki sa kanyang kasamahan kung naalala pa ba niya na late sila sa isang misyon na pinuntahan nila dahil sa isang lasing na lalaki. Nang malaman ito ng kanilang general ay matinding parusa ang ibinigay sa kanilang lahat. Kaya kung ayaw niyang maparusahan ulit ay kailangan nilang maging mahinahon sa misyon na ito. Napatigil naman ang lalaking may pulang buhok nang maalala niya ang paghihirap nila noon dahil sa parusa na natanggap nila. Kaya upang makapasok ang apat ay agad na silang nagpakilala at nagbigay galang rin sila sa pinuno ng clan. Ipinaalam rin nila na sila ang apat na general na siyang nasa ilalim ng pangangalaga ng kanilang martial dugo at nais nilang makausap ang pinuno ng clan na ito. Bigla naman itong narinig ng ating bida kaya nagtaka na lang siya kung ano kaya ang dahilan kung bakit pinadala ng kanilang ikalawang pillar ang kanilang apat na general sa kanilang clan. Kaya upang malaman ito ay agad na sinabihan ni Joe Fan ang kanilang young miss na siya na ang magbabantay sa pagsasanay ng kapatid niya dahil kakausapin niya ang kanilang mga bisita. Nagmakaawa naman si Yun Hai sa ating bida ngunit hindi naman ito pinansin ni Joe Fan. Nasabi rin niya na hindi pa nga nagsisimula ang kanyang ensayo ay halos mamatay na ito. Pagkatapos nito ay agad na ring umalis si Joe Fan upang lumabas. Sa kabilang banda ay tahimik naman na naghihintay ang apat na general sa paglabas ng pinuno ng Lu clan. Ngunit nagulat naman sila nang makita nila ang ating bida habang nagpapakilala ito bilang steward. Tinanong rin niya ang apat kung sino sila. Agad naman na nagpakilala ang isa sa mga general bilang si Dugo Feng at kanyang sinabi na nandito sila dahil sa utos ng kanilang martial dugo dahil nabalitaan nila na ang Lu clan ay nasa panganib. Nagpakilala naman ang lalaki na may mahabang buhok bilang si Dugo Lin habang ang lalaki may pulang buhok naman ay si Dugo Hao. Ang huling nagpakilala naman ay ang lalaking may puting buhok bilang si Dugo Shan. Nagulat naman ang ating bida dahil talagang totoo nga na ang apat na ito ang general na nasa ilalim ng kanilang martial dugo. Naisip rin niya na matagal na rin mula nang marinig niya ang pangalan ng puwersa na ito. Ang pangalawa sa four pillars ay si Dugo Zontian na siyang may apat na ampun na lahat ay matapang at makapangyarihan, taglay rin nila ang kahangahangang lakas. Ang apat sa kanila ay may maraming tagumpay. Tinagurian silang apat na tigre ng Chanyu. Ang panganay, si Dugo Feng, ay kasing bilis ng hangin at eksperto sa biglaang pag-atake. Siya ay tinatawag na Storm Tiger. Ang pangalawang anak, si Dugo Lin, ay kalmado tulad ng isang tahimik na kagubatan, at isang mahusay at matiyagang taktikero. Siya ay tinatawag na Crouching Forest Tiger. Ang pangatlong anak, si Dugo Wo, ay may nagliliyab na mga pagpasok, may mainit na temperamento, at matapang sa maraming paraan. Siya ay tinatawag na Raging Fire Tiger. Ang pang-apat na anak, si Dugo Shan, ay hindi natitinag tulad ng bundok, isang pader na hindi matinag. Sa kanilang apat, siya ang may pinakamalakas na depensa, hindi masusugatan ng milyon-milyon. Siya ay tinatawag na Mountain Tiger. Kapag magkasama ang apat ay walang kapantay ang mga ito at walang kakulangan sa larangan ng digmaan. Kaya lagi silang nasa tabi ng martial at ang mga ito ay hindi umaalis na parang anino. Ngunit naisip rin ng ating bida na kung nandito ang apat na ito dito ay ibig sabihin lamang nito ay nandito rin sa lungsod ang kanilang martial dugo. Ngunit bigla namang napansin ni Lin ang biglang pag-aalala sa mukha ng ating bida kaya ipinaalam niya na sila lamang ang nandito sa ngayon. Ipinaliwanag rin niya na ilang libong milya ang kanilang nilakbay upang makapunta lamang dito at dahil na rin nakasama nila ang kanilang buong puwersa ay baka ilang araw pa ang hihintayin nila bago makarating ang kanilang martial dugo. Natuwa naman ang ating bida nang marinig niya na maaaring magpunta ang ikalawang pillar dito. Kaya agad na niyang sinabihan ang apat na iuulat niya ito sa kanilang young miss at young master kaya maaari nang bumalik ang apat.
Nainis naman si Dugo Hao dahil hindi man lang sila inimbita ng batang ito kaya agad niyang tinawag ang atensyon ng ating bida at kanyang sinabi na hindi man lang nagpakita ng magandang asal ang ating bida kahit na ilang libong milya ang kanilang nilakbay upang magpunta lamang dito. Ang malala pa ay parang hindi man lang sila nirerespeto ng ating bida bilang bisita kaya pinagalitan niya ito. Nagsaad naman ang ating bida na hindi niya matukoy kung totoo nga ba ang sinabi ng apat na nandito sila upang tumulong. Ipinaalam rin niya sa kanila na sa ngayon ay hindi niya alam kung maaari niyang pagkatiwalaan ang mga ito lalo pat isang malaking laban ang nangyari noong nakaraang araw na siyang nagdulot ng maraming kamatayan sa kanilang clan. Nasabi rin niya na kung pinapasok niya nga ang mga ito at bigla nilang atakihin ang kanyang clan ay tiyak na ito ang kanilang magiging katapusan. Naging seryoso naman si Dugolin at kanyang nasabi na may punto naman ang dahilan ng steward, sa katunayan ay hindi naging bastos ang steward sa kanila. Nais lang nitong masigurado na walang sinumang kalaban ang makakapasok sa kanilang clan na maaaring umaatake sa kanila. Nagsaad naman si Dugo Feng na sila ay nasa ilalim ng utos ng kanilang Marshal Dugo ang ikalawang pillar ng kanilang imperyo. Kaya tinanong niya ito kung hindi ba niya pinagkakatiwalaan ang kanilang Marshal Dugo. Agad naman na nagdahilan ng ating bida na si Marshal Dugo ang ikalawang pillar ng kanilang imperyo kaya ang kanilang pamilya ay nirerespeto ang kanilang ikalawang pillar. Sinabi rin niya na kahit ang kanilang young miss at young master ay nag-aalay pa ng kandila araw-araw upang ipanalangin lamang ang mabuting kalusugan ng kanilang Marshal Dugo. Natuwa naman ang apat dahil talagang nirerespeto ng clan na ito ang kanilang Marshal Dugo. Kaya sa tingin nila ay mas magiging madali na lang ang pakikipag-usap nila sa batang ito. Ngunit bigla namang nagtanong ang ating bida kung paano niya malalaman kung tunay nga bang silang apat ay ang apat na general na nasa ilalim ni Marshal Dugo. Nasabi rin niya na sa panahon ngayon ay marami namang peke ang nais na pumasok sa kanilang at gustong wasakin ang kanilang clan. Kaya hindi niya alam kung silang apat ay totoo nga ba o mga nagpapanggap lamang. Nagulat naman ang apat nang mapansin nila na pinaghihinalaan sila ng batang ito kaya agad na inilabas ni Dugo Feng ang token ng kanilang Marshal Dugo at kanyang sinabihan ng ating bida na maaari niya itong siyasatin ito. Ngunit hindi naman ito pinansin ng ating bida at nagsaad siya na tulad nga ng kanyang sinabi ay hindi niya alam kung totoo nga ang kanyang hawak dahil maraming peke na ang kanyang nakita kaya hindi niya maaaring ilagay ang kanyang tiwala sa kanilang apat. Mas lalong nagalit naman si Dugo Hao nang marinig niya ang mga sinabi ng ating bida. Nagsaad din siya na ilang taon na silang naninilbihan sa kanilang imperyo kaya sinisigurado niya na walang sino man sa kanilang imperyo ang mangangahas na magpanggap bilang sila. Nagsaad din si Dugo Hao na alam niyang alam ng ating bida na tunay ang kanilang pagkatao ngunit ayaw lang sila nitong papasukin dahil mukhang pinagyayabang niya ang kanilang array sa kanilang apat. Kaya binalaan niya ang ating bida na kung hindi niya sila papapasukin ay maayos lang ito ngunit wawasakin nila ang array na ito. Bigla namang tumawa ang ating bida at kanyang nasabi na tama nga na hindi niya pinapasok ang mga ito dahil lumalabas na ang tunay nilang kulay. Dagdag pa niya na ang kanilang Marshal Dugo ay mayroong strict code of conduct at pagmamahal sa mga tao. Kaya alam niyang hindi magagawa ng tunay niyang mga tauhan na wasakin ang bahay ng kanilang mga nasasakupan. Kaya alam niyang hindi sila ang tunay na general ni Marshal Dugo. Mas lalong nagalit naman si Dugo Hao dito ngunit bigla namang siyang pinagalitan ng kanilang panganay na si Dugo Feng. Nagsaad rin siya na huwag na niya dapat pang ulitin ito dahil binabahiran niya ng dumi ang pangalan ng kanilang pinuno. Agad rin na humingi ng patawad si Dugo Feng sa pagiging walang asal ng kanyang kapatid at kanyang hiniling sa ating bida na sana ay huwag niya itong pansinin. Nagtanong rin siya kung ano ang maaari nilang gawin upang pagkatiwalaan sila ng ating bida. Nagsaad naman ang ating bida na muntikan na niyang pagkatiwalaan ng apat na ito ngunit mabuti na lang ay hindi niya pinapasok ang mga ito. Nasabi rin ng ating bida na tingnan nila ang isang bata na matapang at walang galang na kasamahan nila. Alam niyang hindi magkakaroon ng ganitong tauhan ang kanilang dakilang Marshal Dugo. Agad rin na tumalikod ang ating bida at kanyang sinabi na dahil malapit na lang rin namang dumating ang kanilang pinuno sa lungsod na ito. Pinayuhan niya ang mga ito na hintayin na lang nila ang kanyang pagdating at bumalik na lang ang mga ito kapag nandito na si Marshal Dugo. Nag-alala naman si Dugolin dahil hindi man lang nila nagawa ang kanilang misyon. Kaya tinanong na lang niya ang kanilang panganay kung ano na ang gagawin nila. Naging seryoso naman si Dugo Feng at kanyang nasabi na wala na silang magagawa pa sa ngayon. Kaya kailangan na lang nilang maghanap ng matutuluyan sa loob ng lungsod habang hinihintay nila ang pagdating ng kanilang pinuno. Ngunit nag-alala naman si Dugolin na maaari silang mapahamak sa kanilang pinuno kapag nagtanong si Marshal Dugo sa kasalukuyang estado ng Lu Clan at wala silang maisagot dito.
Nagsaad naman si Dugo Feng na maayos lamang ito, dahil maganda rin naman ang nalaman nila na hindi normal na pamilya ang Lu clan na ito. Nasabi rin niya na kailangan rin namang makita ng kanilang Marshall Dugo ang clan na ito ng personal dahil may kakayahan ng mga ito na gumawa ng isang 5th grade guarding array. Matapos ang ilang araw mula nang magpunta ang apat na general ay agad namang inihanda ng ating bida ang kanilang clan sa pagdating ni Marshall Dugo. Isang malakas na pagyanig naman ang kanilang naramdaman kaya natuwa na lang siya dito. Alam rin niya na ang malakas na aura na kanyang nararamdaman ay tiyak na nanggaling sa kanilang ikalawang pillar na si Marshall Dugo. Kaya namangha siya sa lakas ng kanilang God of War. Agad rin niyang sinabihan ang lahat na maghanda na dahil ang seguridad ng kanilang pamilya sa susunod na 10 taon ay nakasalalay sa kanilang gagawin. Agad naman na sumunod ang kanyang mga tauhan upang simulan na ang kanilang plano. Agad naman na sinabihan ng ating bida si Yunhai na sa kanya nakasalalay ang kanilang hinaharap kaya kailangan niyang galingan ang pag-arte mamaya sa kanyang pagsasanay. Napatanong naman si Yunhai kung ito nga lang ba ang tanging pagpipilian nila. Naging seryoso naman ang ating bida na kailangan niyang gawin ito dahil ito lang ang paraan nila. Sa kabilang banda, sa loob ng Wingate City, isang malaking puwersa ng militar naman ang naglalakbay papasok sa loob ng lungsod. Agad naman na naghanda ang apat na general upang salubungin ang kanilang pinuno. Agad rin silang nagpakita ng kanilang galang at binati nila ang pagdating ni Marshall Dugo. Agad naman na inihinto ni Marshall Dugo ang paglalakad ng kanyang kabayo at agad niyang tinanong ang apat kung ano na ang kasalukuyang sitwasyon ng lungsod na ito. Tinanong rin niya ang mga ito kung ligtas lang ba ang Lu clan. Agad naman na nagulat si Dugo Feng at kanyang sinabi na sa ngayon ay ligtas na ang Lu clan. Natuwa naman ang pinuno at kanyang nasabi na magandang bagay na umabot sila sa tamang oras kaya hindi siya napahiya sa kanilang emperador. Nagtanong rin siya kung wala bang kalaban ang umatake sa Lu clan bago sila dumating sa lungsod na ito. Nagsaad naman si Dugo Feng na ayon sa narinig nila ay mukhang inatake nga ang Lu clan sa mga nagdaang araw bago pa man sila makarating sa lungsod. Nagulat naman dito ang Marshall Dugo kaya tinanong niya muli ang mga ito kung kamusta na ang kalagayan nila. Nagtanong rin siya kung ilang ang namatay at kung sino ang umatake sa kanilang clan. Nagtanong rin siya kung maayos lang ba ang family head ng clan na ito. Nagtinginan naman ang mga magkakapatid kung sasabihin ba nila ang katotohanan sa kanilang pinuno. Ngunit dahil alam nilang hindi sila maaaring magsinungaling sa mga bagay na ito kaya agad na lang niyang ipinaalam sa kanilang Marshall Dugo na hindi nila alam ang impormasyon tungkol sa nangyaring laban. Nagalit naman si Marshall Dugo nang marinig niya ito at kanyang tinanong ang apat kung ano ang mga ginawa nila sa lungsod na ito sa oras na dumating sila rito. Pinagalitan rin niya si Dugo Feng dahil alam niyang hindi ito ang karaniwan niyang paraan pagdating sa isang misyon. Mas lalong nainis rin ang second pillar at kanyang nasabi na mukhang nag-inom na naman ang apat nang dumating sila rito kaya hindi nila nakuha ang mga impormasyon na ito. Kaya nagsaad na lang siya na makakatanggap silang apat ng isang malaking parusa sa kanya. Agad naman na hiniling ni Dugo Feng na pagkalmahin muna ng second pillar ang kanyang galit at pakinggan niya ang mga ito. Matapos ang ilang sandali ay agad na ring sinabi ng apat kung ano ang nakita nila at nangyari sa Lu clan. Nagulat naman ang kanilang pinuno nang malaman niya na may isang 5th grade guarding array ang isang mahinang clan sa lungsod na ito. Tiningnan rin niya ang taas ng bundok at napansin niya nga ang matinding enerhiya na siyang nakapalibot sa lugar na ito. Naging seryoso naman ang Marshall Dugo at kanyang nasabi na mukhang ito ang dahilan kung bakit siya mismo ang inutusan ng kanilang emperador na magpunta rito dahil sa tingin niya ay may nagtatagong expert sa lugar na ito. Nagsaad rin ang pinuno na dahil sa array na ito ay tiyak niyang hindi makakapasok ang apat kahit napilitin man nila ito. Kaya naiintindihan na niya kung bakit hindi man lang sila nakakuha ng impormasyon. Kaya nagdesisyon siyang huwag nang bigyan ng parusa ang apat. Nainis naman si Dugo Hao at kanyang nasabi na kaya niyang pasukin ang array na ito. Nagsaad rin siya na kung hindi lamang siya pinigilan ng kanyang mga kapatid ay tiyak na nawasak na niya kaagad ang array na ito sa simula pa lang. Pinagalitan naman siya ni Marshall Dugo at kanyang sinabi na hindi niya tinuro sa kanila ang mangwasak o pumasok na sa pilitan sa bahay ng kanilang nasasakupan nang walang pahintulot ng mga ito. Kaya kung ginawa niya ito ay bibigyan niya si Dugo Hao ng malaking parusa dahil labag ito sa kanyang code of conduct bilang general. Bigla namang umarte si Dugo Hao na parang bata at kanyang sinabi na nagbibiro lamang siya sa kanyang mga sinabi. Nagsalita naman si Dugo Feng at kanyang sinabi na ayon sa sinabi ng steward na kanilang nakausap ay hindi niya papasukin ang mga ito hanggat wala si Marshall Dugo. Kaya sa tingin niya ay plano na ng steward ito upang makausap niya ng personal ang kanilang Marshall Dugo.
Nagulat naman ang pinuno sa narinig niya at kanyang nasabi na mukhang kailangan niyang ang magpunta doon. Napatawa rin siya dahil ang dahilan lamang kung bakit siya nandito ay dahil sa utos ng kanilang emperador. Kahit siya ay wala siyang intensyon na puntahan ang klan na ito. Ngunit dahil alam niyang may nagtatagong expert sa klan na ito ay mukhang kailangan niyang puntahan ito ng personal. Kaya agad na bumaba ang pinuno sa kanyang kabayo at kanyang inutusan ng mga tauhan niya na hindi sila maaaring pumasok sa loob ng lungsod upang hindi mabulabog ang mga mamamayan sa lungsod na ito. Inutusan rin niya ang mga ito na gumawa sila ng camp sa 20 milya ang layo sa silangan upang mas maging madali sa kanila ang pag-alis pagkatapos nito. Agad naman na sinunod ito ng mga tauhan niya. Bigla namang lumapit si Dugo Hao at kanyang sinabi na ang steward ng Lu clan ay sobrang maingat. Kaya kung magtanong man ito ng maraming katanungan sa kanya ay huwag siya dapat magalit dito. Nagsaad naman si Marshal Dugo na sa tingin niya ba ay pareho sila ng init ng ulo sa pakikipag-usap. Kaya hindi na niya kailangan pang sabihin ito sa kanya. Napatahimik naman dito si Dugo Hao dahil alam niyang mas malala pa ang init ng ulo ng kanilang pinuno kumpara sa kanya. Nagsaad naman si Dugo Lin na sa tingin niya ay hindi maingat ang steward ng clan na ito. Sa halip ay nais lang niyang mapapanta ang kanilang Marshal Dugo doon kaya ginagawa niya ito sa kanila. Nasabi rin niya na hindi niya alam kung ano ang layunin ng batang ito ngunit malalaman nila ito mamaya. Natuwa naman si Marshal Dugo sa sinabi ng kanyang tauhan at kanyang pinuri ito dahil sa paggamit niya ng utak. Alam rin niya na plano na ito ng Lu clan sa simula pa lang upang makausap siya ng mga ito. Kaya mamaya ay malalaman nila kung ano ang kailangan ng clan na ito sa kanya. Nagsaad rin siya na ang pupunta sa clan na ito upang malaman niya kung ano nga ang layunin ng mga ito sa kanila. Matapos ang ilang sandali ay agad na ring narating ng 5 ang Blackwing Mountain. Kaya agad na nagpakilala si Marshal Dugo at kanyang sinabi na siya ang War of God at isa sa mga pillar ng kanilang imperyo, at nais niyang makausap ang family head ng clan na ito. Agad naman na lumabas si Joe Fan sa kanilang array at binati niya ang pagdating ng ikalawang pillar. Nagpakilala rin siya bilang si Joe Fan ang steward ng clan na ito. Kasabay nito ay agad na nagpakita ng paggalang ang ating bida kay Marshal Dugo at pati na rin sa 4 na general niyang kasama. Nagulat naman ang matanda nang makita niya ang mabuting asal ng steward ng clan na ito. Nagsaad rin siya na ayon sa nalaman niya ay isang maingat na tao ang ating bida. Kahit na ang token na ipinakita ng kanyang mga tauhan sa kanya ay hindi nito pinaniniwalaan kaya tinanong niya ito kung paano niya nasisigurado nga siya nga ang tunay na Marshal Dugo ng kanilang imperyo. Nagbanta rin siya na hindi ba natatakot ang ating bida na baka siya ay isang peke at nagpapanggap lamang. Nakangiting sinabi naman ng ating bida na si Marshal Dugo ay ang kanilang God of War. Kaya alam niyang walang sinuman sa kanilang imperyo ang mangangahas na magpanggap bilang siya. Naisip rin ng ating bida na naaayon na ang lahat sa mga plano niya. Kaya agad na siyang umarte habang nagsasabing siya ng isang tula sa kalakasan ng kanilang Marshal Dugo. Nasabi rin niya na kahit mapeke man ng mga ito ang aura ng kanilang Marshal Dugo ay hindi pa rin nila makopya ang resulta ng pakikipaglaban ng kanilang second pillar. Ito ay ang killing intent na siyang naipon niya sa pamamagitan ng pagpatay sa larangan ng digmaan.